Ang lakas ng ulan noong gabing iyon. Malamig ang hangin pero hindi iyon sapat para pakalmahin ang init ng damdamin ko. Nasa labas ako ng apartment niya, basang-basa, hinihintay siyang buksan ang pinto. Hindi ko alam kung bakit ako narito ulit. Ilang beses ko nang sinabing tapos na. Ilang beses ko na rin siyang sinumpa sa sarili ko, pero eto ako, paulit-ulit na bumabalik, paulit-ulit na nagpapatawad. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang mukha niyang pamilyar, mukha ng lalaking pinili kong mahalin kahit masakit. May pag-aalinlangan sa mga mata niya, pero hindi siya nagtanong. Pumasok ako at umupo sa sofa na parang automatic na lang, parang alam na niya ang gagawin ko. Hindi ko alam kung nasanay na lang siya sa ganitong eksena o talagang hindi na niya pinapansin ang drama ko. Basang-basa ka, sabi niya, sabay abot ng towel. Hindi ko tinanggap. Ang dami kong gustong sabihin pero ang dami ring pumipigil sa akin. Parang nakatali ang dila ko. Napatingin ako sa mga kamay niya, malinis pero ramdam ko pa rin ang init ng mga palad niyang minsang gumuhit ng sakit sa balat ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, mababa ang boses. Hindi ko alam kung sasagot ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sarili ko. Ang hirap ilarawan ng pakiramdam ng isang taong galit pero mahal pa rin. Parang may digmaan sa loob ko, isang bahagi ng sarili ko ang nagsasabing tumayo na ako at lumayo. Pero may parte rin na gustong manatili, na gustong maghabol, na gustong umasa. Hindi ko alam, sagot ko ng mahina, halos bulong. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng ref, ang lagaslas ng tubig mula sa gripo. Ilang segundo lang, bumalik siya na may bit-bit na baso ng tubig. Inilapag niya iyon sa lamesa sa harap ko. Uminom ka, sabi niya. Nakakatawa, pero sa simpleng kilos na iyon, naramdaman ko ulit kung bakit ako nandito. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, sa kabila ng lahat ng sakit, may bahagi ng puso ko na nakakakita pa rin ng kabutihan sa kanya. Pero iyon ang problema. Ang kabutihang iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya mabitawan. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko bigla. Hindi ko na napigilan. Hindi ko na kayang kimkimin ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Napatingin siya sa akin pero hindi siya sumagot. Parang may bigat sa mga mata niya pero hindi ko alam kung totoong nararamdaman niya iyon o bahagi lang ng laro niya. Minsan, hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Paulit-ulit kang nangangako pero paulit-ulit mo rin akong sinasaktan. Bakit? Tuloy ko, tahimik lang siya. Nakatingin sa akin pero parang wala siya rito. Parang may sarili siyang mundo na hindi ko kayang pasukin. Ang sakit, ang hirap malaman na kahit ilang ulit kang magtanong, kahit ilang ulit kang magpaliwanag, may mga bagay na hindi mo kailanman mauunawaan. Hindi ko sinasadya, sagot niya sa wakas. Napatawa ako pero halata sa boses ko ang pait. Hindi mo sinasadya? Paulit-ulit na lang ba iyon? Paulit-ulit na hindi mo sinasadya? Tumayo ako mula sa sofa. Hindi ko alam kung galit ako o desperado lang. Lumapit ako sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, tinignan ko siya ng diretso sa mata. Halos walang distansya ang pagitan namin. Ramdam ko ang bawat paghinga niya. Sabihin mo sa akin, mahal mo ba ako o nilalaro mo lang ako? Tanong ko. Hindi siya sumagot pero may panginginig sa kamay niya. Hindi ko alam kung takot iyon o kaba. Hindi ko alam kung dahil ba sa tanong ko o dahil sa presensya ko. Sabihin mo, mahal mo ba ako? Ulit ko, mas malakas. Bigla niyang hinawakan ang muka ko. Mainit ang mga palad niya pero parang yelo ang dumaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Mahal kita, bulong niya. At doon, parang bumagsak lahat ng depensa ko. Parang hinipan ng hangin ang lahat ng galit at pagtitimpi na itinayo ko.
Mahal niya ako. Mahal ko siya. Pero bakit ganon? Bakit parang hindi sapat ang pagmamahal para gawing tama ang lahat? Bakit parang mas masakit ang magmahal kaysa ang magalit? Hinila niya ako papalapit at sa isang saglit ramdam ko ulit ang init ng yakap niya. Para akong bata na umiyak sa balikat niya, pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil ba sa galit, sa lungkot, o sa takot. Patawad, sabi niya, pabulong, pero ramdam ko ang bigat sa boses niya. Bumitiw ako. Tiningnan ko siya ulit, pero iba na ang tingin ko. Hindi ko alam kung nagbago ba talaga siya o nagbabago lang ang perception ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi ko. Ngumiti siya pero may lungkot sa mga mata niya. Alam kong kaya mo, alam kong mahal mo pa rin ako. At doon ko naramdaman ang bitag. Parang may tali sa puso ko na hinila ulit pabalik sa kanya. Parang kahit anong pilit kong lumayo, may isang pwersang nagtutulak sa akin pabalik. Biglang tumunog ang cellphone niya. Napatingin siya sa screen at sa isang segundo parang nag-iba ang lahat. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha niya, ang biglang pagkabigat ng kilos niya. Sino yan? Tanong ko, halos pabulong. Hindi siya sumagot. Tumayo siya at lumayo ng bahagya, hawak ang cellphone. Sino yan? Ulit ko, mas malakas, at sa wakas tumingin siya sa akin, pero hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Ang ekspresyon niya, parang may tinatago, parang may kasalanan. Wala, wag mong pansinin, sabi niya, pero alam ko na hindi iyon simpleng tawag. Alam ko na may ibang mundo siya na hindi ko kailanman malalaman. Tumayo ako, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagdesisyon akong umalis. Pero bago pa man ako makalabas ng pinto, narinig ko ang isang bagay na nagpabago ulit sa lahat. Mahal, nandiyan ka pa ba? Sinabi niya, mahina pero malinaw. At hindi ako ang kausap niya. Pagkaraan ng 2 linggo mula nang sinabi kong huling beses na, iyon, heto na naman ako, nakatayo sa harap ng pintuan niya. Bitbit ko ang mga damdaming pilit kong itinatapon pero laging bumabalik, mas mabigat, mas masakit. Malamig ang gabi pero hindi ko alam kung ang ginaw ba'y mula sa hangin o sa kawalan ng katiyakan kung papapasukin niya ako. Mabigat ang kamay ko nang kumatok. 1, 2, 3. Bawat katok ay parang suntok sa sarili kong dibdib. Gusto kong umalis pero ang mga paa ko'y tila naipako na sa harap ng pinto niya. Wala akong naririnig sa loob. Tahimik, naisip ko. Baka wala siya. Pero bago pa ako makalakad palayo, biglang bumukas ang pinto. Siya, nakatayo sa harap ko, hindi nakangiti, hindi ring galit. Walang emosyon. Pero kahit ganon, para bang bumaliktad ang mundo ko nang makita ko ulit ang mga matang ilang gabi ko nang pinapangarap makita. Ano na naman? Malamig niyang tanong. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Wala akong dalang paliwanag. Wala akong planong salita. Pero ang sabi ng puso ko, kailangan ko siyang makita. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina akong sabi. Ang boses ko'y parang boses ng batang nanghihingi ng tawad sa kasalanang hindi niya alam kung mapapatawad. Napabuntong hininga siya pero binuksan niya ang pinto ng mas maluwag. Sige, pasok. Pumasok ako at sa bawat hakbang ramdam ko ang bigat ng mga alaala naming iniwan ko dati. Ang amoy ng bahay niya, ang ayos ng mga gamit, ang mga litrato sa dingding na wala na akong kasamang tinitingnan. Lahat ng iyon ay parang bumalik sa akin ng sabay-sabay. Umupo siya sa sofa pero hindi siya nag-imbita na umupo rin ako. Tumayo ako sa harap niya, hindi malaman kung paano magsisimula. Ano na naman ang gusto mo, ha? Ulit niya, mas madiin ang tono. Akala ko ba tapos na tayo? Ikaw ang umalis, di ba? Sabi mo, ayaw mo na. Sabi mo, pagod ka na. Napakagat ako sa labi. Yun naman talaga ang sinabi ko, di ba? Tumalikod ako sa kanya, piniling lisanin ang lahat. Pero bakit parang mas mahirap ang wala siya?
kaysa sa mga sakit na nararamdaman ko noong magkasama kami. Hindi kita kayang kalimutan, sabi ko, halos pabulong. Sinubukan ko talaga. Pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Napailing siya, napapikit ng mariin. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin? Yung iniwan mo ako ng ganon lang? Yung sinabi mong ayaw mo na, pero eto ka, bumabalik na naman. Hindi ko ginusto to, sagot ko. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Tumawa siya, pero ang tawa niya ay puno ng sakit. Mahal mo ako? Paano mo nasasabing mahal mo ako? Paulit-ulit mo akong sinasaktan. Mahal ba yon? Ang mahal, hindi nang iiwan. Ang mahal, hindi pa ulit-ulit na umaalis. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Alam kong tama siya, alam kong nasaktan ko siya, at hindi ko alam kung paano siya mapapaniwala na hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pero paano ko maipapaliwanag ang isang bagay na ako mismo'y hindi ko maintindihan? Patawad, sabi ko, ang mga mata ko'y punong-puno ng luha. Patawad kung nasaktan kita. Hindi ko ginusto. Pero gusto kong ayusin to. Gusto kong bumawi. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Napailing siya ulit, pero sa pagkakataong ito, may luha na rin sa mga mata niya. Isa pang pagkakataon, ilang beses nakitang binigyan ng pagkakataon. Ilang beses nakitang pinili kahit alam kong sinasaktan mo ako. Pero ano, lagi ka ring umaalis, lagi mo akong iniiwan. Hindi na kita iiwan, pangako ko. Huling beses na to, mananatili na ako. Tumayo siya, humarap sa akin ng diretso. Huling beses, ganyan din ang sinabi mo dati, di ba? Pero bumalik ka lang para ulitin ang lahat. Alam mo, pagod na ako. Pagod na akong maghintay na magbago ka. Pagod na akong umasa na kaya mo talagang manatili. Please, pakiusap ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ito na talaga ang huli, hindi na kita sasaktan, hindi na kita iiwan. Saglit siyang natahimik. Tinitigan niya ako, parang sinusuri kung totoo ba ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. At sa isang iglap, nakita ko ang pagod na pagod niyang mga mata. Parang gusto niyang maniwala, pero hindi na niya kayang magtiwala. Alam mo, sabi niya, halos pabulong, mahal pa rin kita, mahal na mahal, pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para magpatuloy. Tumalikod siya, akmang maglalakad papasok sa kwarto. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala sa paningin ko, sinabi niya ang mga salitang bumaliktad sa lahat ng inaasahan ko. Malamig pero malinaw. Hindi ikaw ang huling bumalik, ako. Pagkatapos ng ilang linggo kong pagpapanggap na ayos lang ako, bumalik siya. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang biglaang pagkatok niya sa pintuan ko, o ang katotohanang hinayaan ko siyang makapasok muli. Ang damdamin ko'y parang bulkan, tahimik sa labas pero sa loob, nag-aalab. Nakangiti siya at sa bawat hakbang niya papasok, naririnig ko ang tibok ng puso ko, bumibilis, bumibigat. Kamusta ka? Tanong niya, parang wala lang. Parang hindi niya ako iniwan sa gitna ng ulan, basang-basa, humihikbi, walang sagot kung bakit. Okay lang, sagot ko, pilit kong pinipilit ang boses kong magtunog matatag. Pero sa likod ng mga salita, naramdaman ko ang panginginig ng dibdib ko. Ang mga mata niya, mga mata na minsan kong nilunod sa tingin, ngayon ay tinatakbuhan ko. Pero paano mo tatakasan ang isang taong alam ang bawat sulok ng pagkatao mo? Umupo siya sa sofa, parang bahay niya ang lugar na ito. Muli niyang inangkin ang espasyo na pinilit kong linisin mula sa alaala niya. Ang amoy niya, ang lakas ng presensiya niya. Lahat bumalik, parang multong hindi ko kayang palayasin. Miss Kita? Bulong niya. Sapat na malakas para marinig ko, pero sapat din para magmukhang hindi niya sinasabi. Napatingin ako sa kanya. Miss Kita. 2 salita lang, pero para bang hinatak ako pabalik sa lahat ng magagandang alaala namin. Ang mga tawanan, ang mga gabi na magkasama kaming nagkukwentuhan hanggang madaling araw,
ang mga yakap na tila kayang paghilumin lahat ng takot. Pero sa likod ng mga iyon, nandyan din ang sakit. Ang mga gabi na umiyak ako ng mag-isa, ang mga tanong na hindi niya sinagot, ang paulit-ulit na pag-iwan niya sa akin. Hindi kita dapat namimiss, sagot ko, diretso, malamig. Pero alam kong hindi niya ako pinaniniwalaan. Alam kong alam niyang nagsisinungaling ako. Tumayo siya, lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng damdamin. Parang ang bawat hibla ng pagkatao ko ay muling nabuhay sa isang haplos. Ang mga mata niya, ang labi niya, ang bawat galaw niya, lahat ng iyon ay may kapangyarihan sa akin. Alam niya iyon. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi ko siya kailanman matututunang tanggihan. Alam kong nasaktan kita, sabi niya, at sa tono ng boses niya. Para bang siya ang biktima, siya ang nawalan. Pero mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Napakapit ako sa huling bahagi ng sinabi niya. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Pero paano mo paniniwalaan ang isang taong ang huli mong alaala ay ang pagtalikod niya habang ikaw ay lumuluha? Kung mahal mo ako, bakit mo ako iniwan? Tanong ko, at sa wakas na ilabas ko ang tanong na matagal ko nang iniipit. Ang tanong na sumira sa mga gabi ko, ang tanong na nagpakawala ng mga luha ko. Tahimik siya. Ang mga mata niya tumingin sa akin, pero walang sagot. Hindi niya alam. O baka alam niya, pero hindi niya kayang sabihin. Mahal kita, pero hindi ko alam kung paano kita mamahalin ng tama. Bulong niya, halos pabulong, pero sapat na malakas para paluin ang puso ko. Kailangan ko ng oras, pero hindi ko rin kayang malayo sa'yo. Parang sinuntok ako. Ang mga salita niya, parang lason. Mahal kita, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong klaseng pagmamahal. Yung pagmamahal na may kasamang pasakit. Para bang binibigyan niya ako ng dahilan para manatili, pero sabay ding hinuhubaran ng dahilan para umasa. Napalunok ako. Pinilit kong pigilan ng luha. Kung iiyak ako sa harap niya, parang binibigyan ko siya ng kapangyarihan na muli akong wasakin. Pero hindi ko rin kayang magpanggap ng matagal. Ang sakit, masyadong malalim, masyadong sariwa. Lumapit siya, mas malapit pa. Parang nararamdaman niya ang pag-aalinlangan ko. Ang init ng katawan niya halos sumabog sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko at sa isang iglap naramdaman ko ang labi niya sa akin. Isang halik na puno ng damdamin, puno ng pangako na hindi niya kayang panindigan. At sa halik na iyon, nalimutan ko ang lahat ng sakit. Nalunod ako sa sandali, sa init, sa pagnanasa. Pero hindi iyon tumagal. Bigla akong bumalik sa realidad. Kumalas ako, tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi ko. Ang boses ko'y punit-punit, parang tela na sinira ng matalim na bagay. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig ko ang tunog ng cellphone niya. Tumunog ito sa bulsa niya at sa isang iglap, nag-iba ang ekspresyon niya. Isang tawag. Nakita ko ang pangalan sa screen. Isang pangalang hindi akin. Tumayo siya, nagpaalam ng mabilis at lumabas ng pintuan. Naiwan akong mag-isa, ang puso ko'y parang sinaksak. Sa pintuan, nakita ko ang anino niya habang papalayo. Sa huling pagkakataon, narinig ko siyang nagsabi, babalik ako. Pero ngayong gabi, sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung gusto ko pa siyang bumalik. Nakaupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang mga kamay kong nanginginig habang hawak ang cellphone. Walang laman ang inbox, walang tawag, walang mensahe, kahit isang kamusta. Parang ang bigat ng bawat segundo na lumilipas, bawat katahimikang sumisigaw sa kawalan. Sinubukan kong magpanggap na okay lang, pero alam ko sa sarili ko na hindi. Hindi ko kayang magkunwari. Sabi nila, oras ang gamot sa lahat ng sugat. Pero bakit parang mas lalo lang lumalalim ang sakit? Tuwing sinusubukan kong kalimutan siya, mas lalo lang bumabalik ang alaala. Ang mga tawanan namin, ang mga simpleng lambing,
ang pagyakap niya sa akin noong gabi na umiiyak ako dahil akala ko wala nang nagmamahal sa akin. Pero siya, palaging nandiyan, noon. Ngayon wala na. Bumangon ako, naglakad papunta sa bintana. Sa labas malamig ang hangin, nilalamig din ang puso ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, tama na, ayaw ko na, hindi ko na kaya. Pero parang ang puso ko may sariling buhay. Hindi siya nakikinig. Mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal. Kahit alam kong sinaktan niya ako. Ipinasiya kong maglakad-lakad. Kailangan kong maibsan ang bigat sa dibdib ko. Suot ang jacket, lumabas ako ng apartment. Madilim ang paligid, tahimik ang kalsada. Ang mga ilaw ng poste tila nagsisilbing gabay sa bawat hakbang ko. Pero kahit sa gitna ng katahimikan, naririnig ko pa rin ang tinig niya sa isip ko. Alam mo, hindi kita bibitawan, sabi niya dati. Nangako siyang hindi ako iiwan. Pero nasaan na siya ngayon? Nasa piling na ng iba? O baka masaya siyang mag-isa, malaya mula sa mga tanong ko, sa mga pagdududa ko, sa mga pagkakamali ko. Siguro nga ako ang may problema. Siguro ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Napadpad ako sa isang maliit na parke. Walang tao maliban sa isang lalaki na nakaupo sa bench may hawak na sigarilyo. Hindi ko siya kilala pero naramdaman kong pamilyar ang kanyang presensya. Nang lumapit ako, tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang nangiti niya, hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong biglang kumurot sa puso ko. Ikaw ba yung laging nandito tuwing ganitong oras? Tanong niya. Umiling ako. Ngayon lang, tumango siya, sabay buga ng usok sa hangin. Mukhang mabigat ang iniisip mo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong mag-open. Siguro dahil hindi ko siya kilala. Siguro dahil wala akong ibang mapagsabihan. Mahal ko siya, sabi ko, pero hindi na tama. Tumingin siya sa akin tila nag-iisip. Ang hirap nun. Pero minsan, kailangan mong piliin ang tama kahit masakit. Tumahimik ako. Tama siya, alam kong tama siya. Pero paano kung ang tama ay parang hindi ko kayang gawin? Paano kung ang tama ay parang isang bagay na hindi ko maabot? Iniwan niya ako. Dagdag ko, halos pabulong. Pero hinahanap-hanap ko pa rin siya. Ngumiti ulit ang lalaki pero ngayon may halong lungkot ang kanyang mga mata. Baka hindi mo siya hinahanap. Baka hinahanap mo lang yung bahagi ng sarili mo na nawala sa kanya. Napaisip ako. Anong ibig niyang sabihin? Tumayo siya, itinapon ang sigarilyo sa basurahan at tumingin sa akin. Alam mo, minsan ang sagot nasa harapan mo na, sabi niya. Kailangan mo lang buksan ang mata mo. Naglakad siya palayo, iniwan ako sa gitna ng parke. Sa kanyang pag-alis may kung anong kilabot ang dumaloy sa akin. Sino siya? Bakit parang kilala niya ako? Hindi ko alam kung anong meron, pero ramdam kong may kakaibang nangyari sa gabing iyon. Umuwi ako, pagod ang katawan, pero mas mabigat ang isip. Sino ang lalaking iyon? At bakit parang ang bawat salitang sinabi niya ay tumama sa akin? Nang buksan ko ang pinto ng apartment, bumungad sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang cellphone ko, na iniwan ko sa mesa, may isang mensahe. Isang mensahe mula sa kanya. Mahal kita, patawarin mo ako. Sa tuwing nagtatapos ang gabi, lagi kong sinasabi sa sarili ko na ito na ang huling beses, na hindi na ako babalik, na hindi ko na hahayaang magpatuloy ang lahat ng sakit na dulot niya. Pero kagaya ng inaasahan, natagpuan ko na naman ang sarili ko sa harap ng pintuan niya. Nakayuko, pawis ang mga palad, nanginginig ang mga daliri habang hawak ang doorknob. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang pag-amin na mahal ko pa rin siya o ang katotohanang hindi ko kayang lumayo. Binuksan niya ang pinto matapos ang ilang segundo. Nakatingin siya sa akin parang may halong pag-aalinlangan sa mga mata. Pero hindi niya kailangan magsalita. Alam kong hinihintay lang niyang sabihin ko ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang dahilan kung bakit kahit ilang beses na niyang sinaktan ang puso ko, nandito pa rin ako.
nagmamakaawa sa kanya ng walang salita. Akala ko ba tapos na tayo? Tanong niya, malamig ang tono. Napakagat ako sa labi. Ang sakit na dulot ng tanong niyang iyon ay sapat para magpaalala sa akin ng lahat ng dahilan kung bakit dapat akong tumalikod. Pero hindi ko magawa. Hindi ko kailanman magawa. Tinamaan na naman ako ng kahinaan. Ang kahinaan na mismo ang dahilan kung bakit paulit-ulit kong hinahayaan ang sarili kong masira sa kanya. Hindi ko alam, sagot ko sa wakas, mahina ang boses. Pero mahal pa rin kita. Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Hindi ko alam kung naguguluhan siya o naiinis. Pero ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan namin ay parang mga kuko na gumuguhit sa aking dibdib. Napakabigat ng hangin. Hindi ko malaman kung anong susunod niyang gagawin. At iyon ang pinakamasakit, ang kawalang kasiguraduhan. Ang hindi alam kung magbabago na ba siya o ulit-ulit lang ang kwento namin. Pasok ka, sabi niya sabay talikod. Sumunod ako, kahit hindi ko dapat. Hindi ko alam kung bakit. Parang may pwersang nanghihila sa akin, papasok sa mundo niyang nakakasakal pero hindi ko kayang iwan. Ang bawat hakbang papasok sa bahay niya ay parang suntok sa sikmura. Nakikita ko ang mga pader na parehong pader noong unang beses akong pumasok dito. Parehong amoy, parehong ilaw, parehong tao, pero ibang-iba ang pakiramdam. Parang lahat ng bagay dito ay nagdadala ng alaala ng sakit. Mga alaalang sinubukan kong kalimutan pero palaging bumabalik. Umupo siya sa sofa, nanonood ng TV na parang wala akong halaga. Ako naman, tumayo lang sa tabi. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Parang bisita sa bahay na dati kong tinatawag na tahanan. Hindi ko alam kung dapat bang magsalita o maghintay. Pero ang katahimikan ay nagtatagumpay. Dinadurog ang bawat piraso ng dignidad ko. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung anong gusto mo. Bigla niyang sabi, hindi man lang tumingin sa akin. Muli akong napakagat sa labi. Gusto ko siyang sagutin, pero paano ko sasabihin ang totoo nang hindi ko rin alam ang sagot? Gusto ko siyang tanungin kung mahal pa rin ba niya ako. Pero takot akong marinig ang sagot. Takot akong malaman na ako lang ang bumabalik at siya ay matagal nang naka-move on. Ikaw, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ikaw ang gusto ko. Tumawa siya. Hindi ko alam kung bakit pero ang sakit ng tawa niyang iyon. Parang sinasabi niyang hangal ako, nabaliw ako, na wala akong kwenta. Pero nanatili akong nakatayo, hinihintay ang kahit anong sagot na magbibigay linaw sa lahat ng ito. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagiging mas mabigat ang pakiramdam ko. Hanggang sa dumating siya sa harap ko, halos magkadikit na ang mga mukha namin. Tinititigan niya ako, parang sinusuri kung talagang seryoso ako sa mga sinabi ko. Kung gusto mo talaga ako, bakit mo ako iniwan dati? Tanong niya, malamig ang tono. Bigla akong nanlamig. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng dahilan kung bakit ako tumakbo. Hindi ko alam kung dapat ba akong humingi ng tawad o ipagtanggol ang sarili ko. Pero bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang paghawak niya sa mga braso ko. Mahigpit, parang sinasabi niyang hindi ako makakaalis ngayon. Sumagot ka, utos niya, mas malalim ang boses. Nasaktan mo ako, sagot ko, halos pabulong. Paulit-ulit mo akong sinaktan, kaya ako umalis. Tumawa siya ulit pero iba ang tawang ito. May halong galit, parang sinasabi niyang ako ang may kasalanan sa lahat, na ang pag-alis ko ang dahilan kung bakit naging ganito siya. Pero hindi. Alam ko ang totoo. Alam ko kung paano niya ako ginawang basahan, ginamit ang pagmamahal ko para sa kanya, at binasag ang puso ko ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, bumalik ka? Tanong niya, mas malapit ang mukha niya sa akin. Ikaw ang umalis pero ikaw din ang bumalik? Hindi ko alam kung paano sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko para maipaliwanag ang lahat ng ito. Pero bago pa man ako makapagsalita,
naramdaman ko ang paglapit ng labi niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa galit o dahil sa pagmamahal, pero bago pa man magtagal ang sandaling iyon, bigla niyang binitawan ang mga braso ko at tumalikod. "Alis ka na," sabi niya, malamig ang tono. "Hindi kita kailangan." Naiwan akong nakatayo, tulala. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mga salitang binitiwan niya o ang katotohanang hindi ko kayang sundin ang utos niya. Pero bago pa man ako makagalaw, bigla siyang humarap ulit. Sa mga mata niya, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Galit? Takot? Pag-asa? "Babalik ka pa rin, di ba?" tanong niya. At doon ko na-realize ang mas nakakatakot na katotohanan. Alam niyang babalik ako. Alam niya kung gaano ako kahina. At sa kabila ng lahat, alam ko rin na tama siya. Kinabukasan, nagising akong may bigat sa dibdib. Pinilit kong bumangon kahit ang buong katawan ko'y tila ayaw gumalaw. Nasa gilid ng kama ang telepono, parang demonyong nakangiti, inaakit akong tingnan ang mga mensahe niya. Walang nagbago, walang tawag, walang text. Napangisi ako ng mapait. Akala ko ba, ayaw ko na? Pero bakit ang sakit pa rin? Hinila ko ang sarili kong bumangon at maghanda para sa trabaho. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong mukhang pagod na pagod. Parang isang sundalong natalo sa digmaan. "Hindi na kita babalikan," bulong ko sa sarili ko. "Tapos na tayo." Ginawa ko ang pangakong iyon kahapon. Habang umiiyak ako sa banyo, pilit tinatanggal ang amoy niya sa balat ko. Pero ngayong mag-isa na naman ako, parang nananabik ang puso ko na marinig ang boses niya, maramdaman ang presensya niya kahit pa alam kong ako lang ang laging talo sa laro namin. Sa opisina, nagpakabisi ako. Inilibing ko ang sarili ko sa trabaho, nagkunwaring okay, nagbiro sa mga katrabaho, tumawa sa mga kwento nila. Pero sa likod ng bawat ngiti, naroon ang tanong. Kumusta na kaya siya? Iniisip niya ba ako? Pinipigilan ko ang sarili kong magtanong sa mga kaibigan namin kung nasaan siya. Alam kong sasabihin lang nila, "Wag mo nang itanong, tapos na, di ba?" Nang magtanghalian, nakita ko ang paborito naming kainan sa labas ng gusali. Hindi ko napigilan ang sarili kong tumingin. Doon kami madalas mag-usap, magtawanan, magplano ng mga bagay na hindi naman natutupad. Sa mesa sa sulok, naalala ko kung paano niya ako tinutukso tuwing hindi ko maubos ang pagkain ko. "Ang dami mong iniisip, kaya hindi ka nauubusan ng gutom," sabi niya noon. Ngayon wala na siya, pero bakit parang naririnig ko pa rin ang tawa niya. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa kusina. Kumukulo ang tubig sa takure habang nag-aayos ako ng mga natirang pagkain sa ref. Subukang mag-distract, subukang kalimutan. Pero sa bawat kilos ko, parang may anino niyang sumusunod. Ang tunog ng susi sa pinto, ang bigat ng hakbang niya, ang init ng presensya niya sa likuran ko. Lahat ng ito parang multo sa bawat sulok ng bahay. Pagkatapos kong maghapunan, umupo ako sa sofa at binuksan ang telebisyon. Walang kwenta ang palabas pero pinilit kong panoorin. Ayaw kong mag-isa sa katahimikan. Ayaw kong marinig ang tinig ng utak ko na paulit-ulit na nagtatanong, bakit hindi mo siya kayang bitawan? Bakit mo pa rin siya mahal kahit hindi ka na niya kayang mahalin? Maya-maya tumunog ang telepono. Tumayo ang balahibo ko. Napalunok ako bago ko ito kinuha. Hindi pangalan niya ang lumitaw sa screen. Isang kaibigan lang. Pero ang kabog ng puso ko parang umaasa pa rin. Napailing ako sa sarili. Napakabaliw ko. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, ang ilaw ng poste ay nagbigay ng madilim na glow sa kalye. Ang mga tao nagmamadaling umuwi, may kanya-kanyang buhay. Ako, nakatayo lang, parang isang estatwa na hindi alam kung saan pupunta. Napatingin ako sa telepono sa kamay ko. Pinaglabanan ko ang tukso. Ayaw ko siyang kontakin, hindi ko siya tatawagan. Hindi ko siya iti-text,
Pero bakit parang ang hirap pigilan? Biglang tumunog ang notification. Tumigil ang mundo ko. Isa lang iyong simpleng tunog pero tila sumabog ang puso ko sa kaba. Binuksan ko ang telepono. Isang mensahe mula sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Halos mabitawan ko ang telepono sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang daming tanong ang pumasok sa isip ko. Bakit? Ano na naman ang gusto niya? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko siya kayang tanggihan. Sinagot ko ang mensahe niya. Kailan? Mabilis ang sagot. Ngayon? Napalunok ako. Ang daming emosyon ang biglang bumaha sa akin, galit, tuwa, takot, pananabik. Pero higit sa lahat, naroon ang pag-asa. Baka may dahilan kung bakit ako paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Baka ngayon, may mabago. Pinilit kong kalmahin ang sarili habang naghahanda. Isang simpleng damit, walang masyadong effort. Ayaw kong magmukhang desperado, kahit alam kong hindi ko maitatago ang totoo. Bumaba ako sa apartment, kinuha ang susi ng kotse at nagmaneho patungo sa lugar na sinabi niya. Sa loob ng sasakyan, ang kabog ng puso ko'y parang martilyo sa loob ng dibdib ko. Iniisip ko kung ano ang sasabihin niya. Magpapaliwanag ba siya? Magsusorry? O baka, tulad ng dati, magkukwento lang siya ng kung ano-anong bagay para makaiwas sa tunay na usapan. Pagdating ko sa lugar, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng isang coffee shop. Nakasuot siya ng simpleng jacket, nakakap, pero ang mukha niyang hindi ko makalimutan kahit anong pilit ay nakatingin sa akin. Naglakad ako palapit, pilit nagpapakalmado, pero bago pa ako makalapit may isang babae ang lumapit sa kanya. Nakangiti siya at nag-akap sila. Tumigil ako sa paglakad, parang biglang nanikip ang mundo ko. Napaatras ako, pilit tinatago ang sarili sa likod ng poste. Hindi niya ako nakita. Hindi niya alam na naroon ako. Pero ang sakit na naramdaman ko, parang isang kutsilyo sa dibdib. At sa sandaling iyon, naisip ko, ano ba ang ginagawa ko? Bakit ba ako nandito? Mahal ko pa rin siya, pero malinaw na hindi na niya ako kailangang mahalin. Umatras ako, naglakad pabalik sa kotse ko nang walang ingay. Habang bumubulong ang hangin sa paligid, isang tanong lang ang paulit-ulit na sumisigaw sa isip ko. Bakit mo pa rin siya hinahabol kung alam mong hindi ka na ang hinahanap niya? Bumalik na naman ako sa lugar na ito, sa mismong apartment na ilang beses ko nang nilayasan. Hindi ko alam kung bakit ang mga paa ko'y tila may sariling isip, palaging bumabalik kahit pa ang puso ko'y pagod na. Ang pamilyar na amoy ng kahoy na luma, ang malamlam na ilaw na nagkukubli ng mga kasalanan namin, at ang mga dingding na saksi sa mga sigaw, pag-iyak at halik na paulit-ulit naming binibitawan at binabawi. Naroon siya, nakaupo sa hapagkainan. Ang mga mata niya'y mapupungay, parang hindi pa siya natutulog mula noong huli naming pag-aaway. May hawak siyang tasa ng kape pero mukhang malamig na ito. Hindi siya nagsalita nang makita ako. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula pero ang bigat sa dibdib ko'y nag-uudyok sa akin na sabihin ang lahat ng nasa isip ko. Lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng galit. Pero sa halip, tumayo lang ako sa may pinto, nag-aalangan na para bang isang estranghero sa sariling buhay. Akala ko hindi ka na babalik, sabi niya, basag ang boses. Hindi ako sumagot. Ayoko nang magpaliwanag, ayoko nang magbigay ng dahilan. Pero ang katotohanan, hindi ko rin alam kung bakit nandito ako. Mahal ko pa ba siya o adik lang ako sa sakit na dulot niya? Sa bawat galaw niya, sa bawat pagtingin niya sa akin, parang may kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso ko. Pero masarap ang sakit. Nakakalito. Nakakatakot. Lumapit siya sa akin dahan-dahan na parang natatakot na baka bigla akong tumakbo. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi pa siya sumasagi sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagkakasala pero sa ilalim noon, naroon ang laging tanong.
Tayo pa rin ba? Hindi ko na napigilan. Bakit ganon? Tanong ko, basag ang boses. Bakit ang sakit-sakit pero hindi kita kayang iwan ng tuluyan? Ano bang merong ikaw na wala sa iba? Bakit parang nakakulong ako sa'yo? Napahinto siya. Hindi ko alam kung may sagot siya o kung ang tanong ko'y pareho rin niyang tinatanong sa sarili. Pero sa halip na magsalita, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig pero mahigpit. Gusto kong bawiin ang kamay ko, gusto kong tumakbo palabas, pero bakit hindi ko magawa? Na para bang ang hawak niya'y may kapangyarihan, may sumpa. Pasensya na, sabi niya, halos bulong lang. Alam kong paulit-ulit kitang sinasaktan, pero hindi ko kayang mawala ka. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit. Galit sa kanya, galit sa sarili ko. Galit sa sitwasyon namin na parang walang katapusan. Ilang beses na ba akong nangakong hindi na babalik? Ilang beses na ba akong nagsabing tapos na? Pero heto ako nakatayo sa harapan niya. Parang baliw, parang robot na sumusunod sa utos ng damdamin. Paano kung tapusin na natin to? Paano kung tuluyan na tayong maghiwalay? Tanong ko, pero ang boses ko'y nanginginig. Alam kong hindi ko kaya. Alam kong kahit sabihin ko ang mga salitang iyon, hindi ko matutupad. Subukan mo, sagot niya diretso, pero may sakit sa boses. Subukan mong iwan ako, baka mas madali sa'yo kaysa sa akin. Napatingin ako sa kanya. Ang mukha niya ay puno ng emosyon, takot, lungkot, galit sa sarili. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang pagmamahal na hindi ko matanggihan. Hindi ko alam kung tunay ba iyon o kung illusion lang na ginawa ko para masabing hindi ako tanga sa patuloy na pagbalik sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko siya. Ang init ng katawan niya ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng galit ko. Napasandal ako sa dibdib niya, naririnig ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, parang takot na mawala ako. Pero ang tanong, takot lang ba siya o mahal niya talaga ako? Hindi ko na malayang bumabalik na rin ang mga kamay ko sa likod niya, yakap na mahigpit na parang natatakot akong mawala siya. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng lahat ng sugat na dinulot namin sa isa't isa, naroon pa rin ang pagmamahal. O siguro, hindi pagmamahal, baka dependency lang, baka takot sa kawalan. Alam kong mali, bulong niya sa tenga ko. Pero hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko alam kung sino ang mas baliw sa amin. Ako na hindi kayang lumayo o siya na hindi kayang tumigil sa pang-aakit sa akin na manatili. Sa bawat yakap, sa bawat haplos, parang nagkakaroon ng saglit na katahimikan sa magulong mundo namin. Pero alam ko, babalik din ang unos, alam ko hindi magtatagal ang kapayapaang ito. Napatingin ako sa mesa. Naroon ang isang envelope. Hindi ko alam kung bakit napansin ko iyon bigla, pero may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin na kunin ito. Binuksan ko ang envelope at naroon ang isang papel, isang kontrata, may pirma niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot, pero kitang-kita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Parang nahuli ko siya sa isang krimen. Napatingin siya sa papel na hawak ko. Sa sulok ng dokumento, naroon ang isang pangalan na hindi akin. Isang babaeng hindi ko kilala. Sinubukan kong ayusin ang lahat, sagot niya, pilit. Pero anong? Sigaw ko, hindi ko na napigilan. Napaatras ako, hawak pa rin ang papel, pero ang kamay ko'y nanginginig. Alam kong may mali. Alam kong may itinatago siya. At sa sandaling iyon, parang mas mabigat pa ang sakit kaysa sa lahat ng sakit na naidulot niya sa akin. Mahal kita, bulong niya, pero hindi ako nakinig. Ang utak ko'y umiikot, ang puso ko'y durog na durog. Sino siya? Sino ang babaeng iyon? At bakit parang ako ang baliw na paulit-ulit na bumabalik sa isang taong may ibang mundo, may ibang buhay? Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito usapin ng pagmamahal.
Ito'y usapin ng katotohanan. At ang tanong, handa ba akong harapin ito? Hinila ko ang pintuan ng banyo at pumasok. Ang malamig na tiles sa ilalim ng paa ko ay tila humihigop ng init mula sa balat ko. Napakabigat ng pakiramdam, parang may nakapatong na bato sa dibdib ko. Sinubukan kong huminga ng malalim, pero ang bawat paghinga ay may kasamang sakit, isang kirot na hindi ko maipaliwanag. Sa salamin, nakita ko ang mukha ko, magulo ang buhok, mapupungay ang mata, at may bakas ng luha sa aking pisngi. Ako ang laging bumabalik, ako ang laging nagmamakaawa, ako ang laging natatalo. Nasa banyo ako dahil hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Parang ang buong mundo ay naging isang maliit na kahon na unti-unting sumisikip. Pagkatapos ng huling pag-uusap namin, akala ko tapos na. Akala ko huling beses na akong lalakad palayo sa kanya. Pero bakit ganito? Bakit sa tuwing sinasabi kong ayaw ko na, mas lalo akong nahuhulog pabalik sa kanya? Nakatitig ako sa sarili ko sa salamin. May mga tanong sa isip ko na wala akong sagot. Mahal ko pa ba siya? Oo. Pero bakit hindi niya ako kayang mahalin ng buo? Bakit palaging may kulang? Bakit palaging ako ang nag-a-adjust? Nagmamalaki sa harap ng ibang tao na ayos lang kami. Kahit sa loob-loob ko, durog na ako. Naalala ko ang huli naming pag-uusap. Tumawag siya 2 araw na ang nakalipas. Hindi ko sinagot ang tawag. Sa halip nagpadala siya ng mensahe, isang simpleng, "Sorry, napakagaan ng salita pero napakabigat ng epekto nito sa akin." Alam niya kung paano ako mahihila pabalik. Alam niya kung anong pindutan ang pipindutin para bumigay ako. At oo, bumigay ako. Kumapit ako sa mensahe niya na parang isang lubid na mag-aahon sa akin mula sa dagat ng pagkalunod. Pero hindi ko alam na siya rin ang lubid na itutulak ako pabalik sa ilalim. Lumabas ako ng banyo at naupo sa gilid ng kama. Sa tabi ng kama, nakapatong ang cellphone ko. Bukas ang screen at nakita ko ang pangalan niya sa huling mensahe. "Pwede ba tayong mag-usap?" Iyon ang sinabi niya. Ang tanga-tanga ko, sinagot ko ng oo. At ngayon, nandito ako sa kwarto, naghihintay sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinawagan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag dumating siya. Pero narito ako, naghihintay, kahit alam kong mali. Kahit alam kong uulitin niya lang ang sakit, ang pagkukulang, ang mga pangako niyang hindi natutupad. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng kanyang kotse sa labas. Tumayo ako ng bigla pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako papunta sa bintana, tumingin sa labas pero hindi ko siya maaninag sa dilim. Narinig ko ang tunog ng pintuan ng kotse niya, ang mga yapak sa sementadong daan. Pumikit ako, huminga ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili ko. Pagbukas ng pintuan ng kwarto, naroon siya na siyang dahilan ng lahat ng ito. Nakasuot siya ng lumang jacket na paborito niya. Ang mga mata niya, gaya ng dati, mapanlin lang. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya kapag nakatingin siya sa akin ng ganon. Pero ngayong gabi, may ibang bagay sa mukha niya. Pagod ba siya? Malungkot? Hindi ko mabasa. "Salamat sa pagpapaalam na pumunta ako." Sabi niya, ang tono ng boses niya mababa, halos pabulong. Tumango lang ako, hindi ko alam kung paano sumagot. Umupo siya sa isang upuan malapit sa kama. Ang distansya sa pagitan naming dalawa ay parang bangin. Gusto kong umusod, gusto kong lumapit sa kanya, pero parang may kung anong pader sa pagitan namin na hindi ko maitumba. "Alam kong nasaktan kita," sabi niya. Isang simpleng pangungusap pero tumama ito sa akin na parang palaso sa dibdib. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin kung gaano niya ako nasaktan pero hindi ko magawa. Nakatitig lang ako sa kanya, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. "Pero mahal kita," dagdag niya.
Napakaliit ng boses niya pero napakalakas ng epekto nito sa akin. Ang tatlong salitang iyon ang laging dahilan kung bakit ako bumabalik sa kanya. Mahal niya ako, sabi niya, pero sapat ba ang pagmamahal para kalimutan ko ang lahat ng sakit? Umiling ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sagot ko, ang boses ko nanginginig. Pero kahit sinasabi ko iyon, nararamdaman ko ang pag-usod ko pabalik sa kanya, ang unti-unting pagbibigay ko sa kanya. Minsan, ang pagmamahal ay parang lason. Alam mong makakasama sa'yo, pero iniinom mo pa rin. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang mga mata niya puno ng pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sabi niya. Babawi ako. Napapikit ako. Isa pang pagkakataon. Ilang beses ko nang narinig ang salitang iyon. Ilang beses ko na siyang binigyan ng pagkakataon at ilang beses na niyang sinira ang tiwala ko. Pero mahal ko siya. Mahal ko siya ng higit pa sa sarili ko at iyon ang problema. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay tumagos sa balat ko hanggang sa puso ko. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbagsak ko. Bumigay ako. Wala akong lakas para lumaban. Tumango ako, kahit alam kong mali. Isa pang pagkakataon, bulong ko. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Hindi pag-asa, kundi takot. Takot na baka maulit ang lahat. Takot na baka masaktan ako ulit. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tumunog ang cellphone niya. Tumigil siya at mabilis na kinuha ito mula sa bulsa. Tumalikod siya sa akin habang sumasagot ng tawag. Hindi ko naririnig ang sinasabi niya, pero nakita ko ang pag-iba ng ekspresyon niya. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng pakiusap, ngayoy tila may tinatago. Pagbalik ng tingin niya sa akin, hindi ko na siya makilala. Kailangan kong umalis, sabi niya bigla, sabay lakad papunta sa pintuan. Ano? Tanong ko, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ngunit hindi siya sumagot. Umalis siya, iniwan akong nagtataka kung sino ang tumawag at kung bakit parang ang buong mundo ko ay biglang bumagsak muli. Pagod na ako. Paulit-ulit ang siklo, ang pabalik-balik na pag-ikot na parang pangarap na hindi ko matakasan. Nakatitig ako sa kisame ng kwarto ko. Malamig ang hangin pero parang may apoy sa loob ng dibdib ko na hindi maapula. Iniwasan ko siyang makita, iwas na iwas sa lahat ng lugar na pwedeng magtagpo kami, pero sa isang iglap, parang lagi niyang natutunton kung nasaan ako. Kanina lang, nagkita kami ulit, hindi ko alam kung paano. Naglalakad lang ako sa kahabaan ng kalsada, iniisip kung paano ako makakalaya sa bigat na dumudurog sa akin. Pero sa bawat hakbang, naramdaman ko ang presensya niya bago ko pa siya makita. At ayon, doon siya. Nakatayo sa kabilang sulok, nakangiti ng bahagya, parang alam niyang hindi ko siya matatanggihan. Kamusta ka na? Tanong niya, malumanay, halos pabulong. Hindi ako nakasagot agad. Gusto kong magmukhang matatag pero alam kong ang mga mata ko, kahit hindi ko sabihin ay nagsusumbong na. Mahal ko pa rin siya, kahit pa nasaktan na ako ng paulit-ulit, kahit pa alam kong hindi niya babaguhin ang sarili niya para sa akin. Kahit pa alam kong babalik lang kami sa parehong sugat. Okay lang, sagot ko, pilit na ngumiti. Pero hindi ko siya tiningnan ng diretso. Hindi ko kaya. Ang bawat tingin sa kanya ay parang patalim na bumabaon sa puso ko. Malalim, masakit, pero may kakaibang init. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya iniiwasan. Alam ko namang mali, alam ko naman kung anong mangyayari pagkatapos nito. Pero ang init ng palad niya, ang paraan ng pagyakap niya sa akin, parang yakap ng tahanan na matagal ko nang hinahanap. Miss na kita, bulong niya. Ang simpleng salitang iyon ang nagwasak sa lahat ng pader na pilit kong itinayo. Sa loob ko, may sigaw na nagsasabing tumakbo na ako, iwasan siya, wag nang bumalik. Pero ang puso kong matigas ang ulo, sumigaw pabalik. Miss ko rin siya. Sumama ako sa kanya,
Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagtungo kami sa dati naming tambayan, isang maliit na kafe na malapit sa Pampang. Dito kami madalas mag-usap, magtawanan, magplano ng mga pangarap na hindi naman natupad. Ang amoy ng kape at ang tunog ng alon sa malayo, parang soundtrack ng mga alaala namin. Nakakasilaw ang nostalgia. Sa bawat sulyap niya, may pangako. Pero hindi ko alam kung pangako ba iyon ng pagbabago o pangako lang na mas masakit na sugat ang idudulot niya. Nag-usap kami ng matagal. Ang mga salita niya parang musika, malambing, may halong lungkot. Sinabi niyang nagbago na siya, na gusto niya akong bumalik. Gusto niyang itama ang lahat ng mali. Pero alam ko ang totoo. Alam ko ang ugat ng lahat ng sakit. Alam ko kung paano niya ako iniwan dati nang walang paliwanag. Alam ko kung paano niya ako pinagtaksilan. Alam ko kung paano niya ginawang laro ang tiwala ko. Pero bakit ngayon, nakikinig pa rin ako? Bakit ngayon, gusto ko pa ring maniwala? Paglabas namin ng kafe, naglakad kami sa tabi ng dagat. Tahimik lang siya, pero nakahawak pa rin sa kamay ko. Ang dagat, parang salamin ng damdamin ko. Malikot ang mga alon, pero may kung anong katahimikan sa ilalim. Gusto ko siyang tanungin kung totoo ba ang sinasabi niya. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ako sinaktan noon. Pero sa halip, nanatili akong tahimik. Takot akong marinig ang sagot, hanggang sa bigla siyang huminto. Binitiwan niya ang kamay ko at tumingin sa akin ng diretso. Ang mga mata niya, punong-puno ng damdamin. Hindi ko alam kung galit, lungkot, o pagmamahal ba iyon, pero naramdaman ko ang bigat ng titig niya. Hindi kita kayang mawala ulit, sabi niya, pero kung hindi mo na ako kayang mahalin, tatanggapin ko. Ang mga salita niya parang sibat na tumama sa puso ko. Mahal ko siya. Mahal na mahal, pero hindi ko na sigurado kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Pinilit kong nangumiti, pero hindi ko na itago ang mga luha. Hindi naman ito tungkol sa pagmamahal lang, hindi ba? Sagot ko, kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako sinaktan? Bakit pa ulit-ulit? Hindi siya nakasagot. Tumalikod siya, parang may bigat na hindi niya kayang bitbitin. Akala ko tapos na ang usapan, na aalis na siya. Pero bago pa siya makalayo, bigla siyang bumalik sa harap ko, niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, parang lahat ng sugat ko umiiyak. Parang lahat ng galit ko naglalaban sa loob. Mahal ko siya, pero ayaw ko na. Hinawakan ko ang mukha niya, tinitigan ng malalim. Mahal kita, bulong ko, pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Walang sagot, pero sa mga mata niya may lungkot na parang alam niya ang sagot. Alam niyang hindi ko na siya kayang balikan ng buo. Pero bago ko pa maituloy ang sasabihin ko, narinig ko ang tunog ng cellphone niya. Kinuha niya ito mula sa bulsa, tiningnan ang screen at biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Sandali lang, sabi niya, binitiwan ng kamay ko at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Sa malayo, nakita ko siyang nakikipag-usap. Hindi ko naririnig ang mga salita, pero ang paraan ng pagkilos niya, ang mga bahagyang ngiti, ang pagkiling ng ulo, ang hinala sa dibdib ko lumalakas. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero ramdam ko ang bigat ng pangyayari. Parang may isang bagay na hindi ko alam. Parang may isang bagay na itinatago pa rin niya. Pagbalik niya, pilit siyang ngumiti. Pero alam kong hindi na ito katulad ng ngiti niya kanina. Pasensya na, sabi niya. May kailangan lang akong ayusin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Pero ang damdamin ko, ang puso ko, alam kong may kung anong mali. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang mga sagot na hinahanap ko naroon sa tawag na iyon. Pilit kong pinakalma ang sarili ko habang nakaupo sa gilid ng kama. Malakas ang ulan sa labas, rumaragasa ang hangin na para bang sumasabay sa kaguluhan ng damdamin ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na titigil na ako. Hindi na ako babalik, hindi na ako tatawag, hindi na ako magpapasilaw sa mga salitang alam kong walang laman.
Pero bakit parang palaging may puwersang humihila sa akin pabalik sa kanya? Hinawakan ko ang cellphone ko, nanginginig ang mga daliri habang tinititigan ang pangalan niya sa screen. "Huwag mo nang gawin," sabi ng utak ko, pero parang nagmakaawa ang puso ko. Napapikit ako ng mariin, pilit na inaawat ang sarili. Mahal ko siya, oo, pero sa bawat pagmamahal na binibigay ko, pakiramdam ko, unti-unti rin niyang sinisira ang pagkatao ko. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya na hindi ko kayang talikuran. Lahat ng masakit na alaala, lahat ng gabi ng pag-iyak, lahat ng tanong na hindi niya sinasagot. Alam kong hindi siya ang tamang tao para sa akin. Pero bakit ganito? Bakit kahit ilang beses niya akong itulak palayo, ako ang palaging gumagawa ng paraan para bumalik? Isang klaseng adiksyon ba ito? O masyado lang akong duwag para tuluyang bumitaw? Naputol ang pag-iisip ko nang bigla kong marinig ang notification sa cellphone. Tumunog ito at parang bumagal ang oras habang tinitingnan ko ang screen. Hindi siya. Hindi iyon ang pangalan niya. Isang kaibigan lang na nagtatanong kung kumusta na ako. Pero sa bawat tunog, sa bawat paggalaw ng mundo sa paligid ko, parang ang pangalan niya ang hinihintay kong lumitaw. Napailing ako, naiinis sa sarili ko. Ano bang nangyayari sa akin? Kailan ba ako magiging malaya sa taong ito? Dahil sa frustration, tumayo ako at nagsimulang maglakad papunta sa bintana. Binuksan ko ito, hinayaan kong pumasok ang malamig na hangin. Ang lakas ng ulan, ramdam ko ang dampi nito sa mukha ko. Parang gusto kong sumigaw, magpakawala ng lahat ng sakit na kinikimkim ko. Pero anong silbi? Hindi niya naman maririnig. Kahit kailan, hindi niya naman ako maririnig. Biglang tumunog ulit ang cellphone ko. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang screen at sa wakas, siya na. Isang simpleng mensahe mula sa kanya ang bumungad. "Pwede ba tayong mag-usap?" Napahawak ako sa dibdib ko, parang bumigat ang lahat. Sa simpleng tanong na iyon, bumalik ang lahat, ang mga alaala, ang mga pangako, ang mga luha. Mag-uusap? Para saan? Para saan pa kung paulit-ulit lang naman ang lahat? Pero bago pa ako makapag-isip ng maayos, natagpuan ko na ang sarili kong nagtatype ng sagot. Oo. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas. Pero bago pa ako magbago ng isip, narinig ko ang doorbell. Dumating siya. Nandito na siya. Puso ko'y tila tumalon mula sa pagkakapirme. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit. Alam kong hindi ko na dapat binuksan ang pinto, pero ginawa ko pa rin. Pagpasok niya, basang-basa siya sa ulan. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako at sa mga mata niya, naramdaman ko ang bigat ng kung anumang problema ang dinadala niya. Pero hindi ko na dapat iniintindi iyon, di ba? Hindi ko na dapat iniintindi ang problema niya dahil ang dami ko ng problema dahil sa kanya. "Bakit ka nandito?" Tanong ko, pilit na pinatatatag ang boses ko. Ngumiti siya ng bahagya pero halatang pilit. "Patawarin mo ako," sagot niya. Napailing ako. Ilang beses ko na bang narinig ang salitang iyon? Ilang beses niya na bang sinabing magbabago siya? Ilang beses ko na bang pinatawad siya, pero bumalik lang ako sa parehong sakit. "Anong gusto mo?" Tanong ko ulit. Hindi ko alam kung galit ba ako o desperado. "Bakit ka nandito? Bakit ka bumalik? Bakit mo ako ginugulo ulit?" Inilagay niya ang kamay niya sa mukha niya, tila sinasandalan ang sarili. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, "Aniya, pero hindi kita kayang mawala." Napatawa ako, pero puno ng pait. Hindi mo ako kayang mawala, pero ilang beses mo akong iniwan. Ilang beses mo akong sinaktan. Ano bang gusto mo sa akin? Gusto mo lang ba akong nandito para buuin ka tuwing wasak ka? Pero ako, sino ang bubuo sa akin? Tahimik siya, hindi siya makasagot. Pero may kung anong kakaiba sa ekspresyon niya ngayon. Hindi ito tulad ng dati.
Hindi ito tulad ng paulit-ulit na sorry na parang basang papel na walang laman. May bigat, may takot. May sasabihin ako, aniya bigla. Tumayo siya ng tuwid at parang lahat ng hangin sa kwarto ay nawala. Hindi na ako nakapagsalita. Tinitigan ko lang siya, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. May anak ako. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Napaatras ako, napahawak sa dingding para hindi matumba. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang katotohanang mayroon siyang anak o ang katotohanang hindi niya sinabi sa akin. Sa lahat ng mga sikreto, sa lahat ng mga kasinungalingan, ito ang pinakamabigat. May anak ka? Ulit ko, halos hindi makapaniwala. Tumango siya, umiwas ng tingin, at ang nanay ng anak ko, bumalik na. Bigla akong nalamig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, anong sasabihin ko. Ang buong mundo ko na ilang beses nang nawasak dahil sa kanya ay tuluyang gumuho.